Okay, muli sa pong magandang gabi sa bawat isa, mga kapatid. Tayo po ay awit sa Panginoon. Muli nating sambahin ang kanyang banal na pangalan. Inanyang ko po ang bawat isa sa inyo. Sabayan niyo po kami sa pag-awit. Awitin po natin. Narito ka sa aming kalagitnaan.
natin ating Panginoon. Hallelujah. Sampay ko sa Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng himala. Tagapag-ingat ng mga pangako. Praise your holy name, O God. Tayo po'y dadako sa mga panalangin. Amen. Patuloy natin kita sa Panginoon ating mahal na bansa. Ganon din po ang ating mahal na Pangulo, ating mga church leaders, Pastor Wayman Mitchell, Pastor Greg Mitchell, and si Pastor Boyet Nisipida, at ang lahat ng mga pastor na nasa likod po ng live streaming sa mga oras na ito. Kailangan po namin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu. Hingin natin sa Kanya na tayo Kanyang muling samahan sa pag-aaral na ito, sa ating pagsamba sa Panginoon. Kalakip nito, hingin natin sa Panginoon ang mabilisang paggaling, mabilisang pag-alis ng salot na ito, ng virus na ito. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay mahabagin, sabi po ng Bible, ang Kanyang pag-ibig hindi nagmamaliw. Ang Kanyang habag ay walang hanggan. Umasa tayo sa ating Panginoon, siya ang Diyos na mapagpatawad. Tayo po'y manalangin, hingin natin ang kapatawaran ng lahat ng ating mga pagkukulang sa Diyos. Yuko po nating mga ulo, dakilat mapagpalang Diyos, muli sa gabing ito, sama-sama po kami lumalapit sa iyong banal na trono, Panginoon Diyos. Nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, maging yung aming pong kapabayaan at mga panlalamig sa iyong kaharian. Lord, magministeryo po kayo muli sa gabing ito, kausapin niyo po kami sa iyong mga salita, pangunahan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu, dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Magpala at magpaunawa sa iyong dakilang kalooban. Samahan mo po ang iyong lingkod. Tinatas din namin sa iyo ang aming pong mga church leaders, Pastor Wayman Mitchell, Pastor Greg Mitchell, Pastor Glenn Clark, Pastor Boyet Nisipida, at ang lahat ng mga pastor na angaral sa likod ng live streaming na ito. Samahan niyo po sila, Panginoon. Magindaluyan po kaming lahat ng iyong pagpapala at biyaya. Patuloy kayong magligtas, magpagaling at magpalaya, Panginoon Diyos. Tinatas din namin, maging aming mahal na Pangulo, President Rodrigo Duterte, Panginoon. Patuloy mo pong panghawakan ng kanyang kalusugan, Panginoon Diyos. Bigyan ng karunungan upang magkaroon siya, Panginoon, ng tamang desisyon, Panginoon Diyos, sa pagpapairal, Panginoon Diyos, God, ng iyong kalooban, ng iyong batas, mula sa iyong banal na kasulatan. Panginoon Diyos, pagpalaan niyo po ang aming bansa, pagpalaan niyo po ang pangaral ngayon pong gabi, at sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan, itong aming panalangin, sa matamis na pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo, mga kapatid. Muli sa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Narito naman tayo sa ating pong panggabing gawain, pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. At ako po'y naniniwala sa mga oras na ito dahil matagal-tagal na rin po tayong nangangaral, no, sa live stream ay marami na po sa atin ang sanay, no? Ang nasasanay sa ganitong setting. At naway, ang aking panalangin, lahat po ng mga mananampalataya ay laging nakatutok sa mga itong gawain. Pakatandaan natin, amen, kailangan din nating alagaan ang ating espiritual na kalagayan. Hallelujah. Sabi po ng Biblia, Matthew 4 verse 4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Hindi lang nabubuhay ang tao sa pamagitan ng tinapay o pagkain, pisikal. Kailangan din natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ito'y pagkain ng ating kaluluwa. Ngayon pong gabi, ang ating topic ay patungkol sa humility. Malaki po ang pakinabang, no, ng katangiang ito sa buhay ng isang tao, lalong-lalo sa ating pong mga Kristiyano. Amen?
Humility. Kaya ng umaga, nabanggit ko, ito yung gamot. Gamot sa virus na kumakalat. Hanggang ngayon, wala pa silang natatagpuan na vaccine para lubusang mawala ang virus na ito. Pero sa aking pag-aaral sa Bible, ang mabisang gamot, amen, hindi lang sa virus na ito, maging sa hydrocephalus, yung paglaki ng ulo, ay itong kababaan ng loob. Ang sabi ni D.L. Moody, ang Diyos ay mayroong dalawang trono. God has two thrones. One is in the highest heavens and the other is in the lowliest heart. Amen? Dalawa raw ang lugar na pinananahanan ng Diyos. Dalawa raw ang lugar. Dalawa lang. Amen? Una, yung nasa pinakamataas na langit, at pangalawa, yung nasa pinakamababang puso. Kinalulugan ng Diyos ang mga mababang loob, kapatid. Sa buhay po ng isang tao, alam ko po hindi po madaling magpakababa. Yan ang dahilan kung bakit mayroong malaking gantimpala, mayroong malaking pakinabang sa pagpapakumbaba kapag ito'y ating isinapamuhay. Amen? Walang gantimpala sa pagmamataas. Ulitin ko po sa inyo, walang gantimpala sa pagmamataas. Ang reward ng pagmamataas, kabagsakan. Pero ang reward ng kababaan ng loob ay pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya nais ko pong pag-aralan natin ang kahalagaan ng kababaan ng loob. Tingnan natin sa ating teksto dito sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Pakinggan po natin ang sinabi ng Apostol Pablo dito sa aklat na ito. Simulan natin sa verse 5. Ganito ang sabi niya, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ang lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulwalhati ng Diyos Ama. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sino po dito ang gustong magkaroon ng kababaan ng loob? Praise God. You know, humility is a strange thing. The minute you think you've got it, you've lost it. Kanya ng kababaan ng loob. Sa oras daw na inisip mo na meron ka nito, saka naman ito nawawala. So humility is an elusive quality. Hallelujah. Hindi po ito madaling panghawakan. Ito ang dahilan kung bakit inilista ni Apostol Pablo ang kababaan ng loob na pinakauna sa mga pinakamalagang katangian na dapat mayroon ng isang Kristiyano. Ephesians 4 verse 2, anong sabi niya? Kaya't kayo'y maging mapagkumbaba. Una sa listahan yon. Anong sabi niya? Kaya't kayo'y maging mapagkumbaba, mabait, matyaga. Yan. Una yon sa pagiging mabait at pagiging matyaga. I tell you, hindi ka pwedeng maging mabait at maging matyaga kung wala ka babaan ng loob.
Sabi niya, magmahalan kayo at magpaumanhinan. At kailanman, hindi ka pwedeng magmahal kung wala kang kababaan ng loob. Di po ba? Lalo na yung magpatawad at magpaumanhin. Kaya napakalaga po ng katangiang ito. Humility is the foundation and center of all other virtues. Kaya mahalaga na maunawaan po natin ang napakagandang katangiang ito na sinasabi ng Apostol Pablo sa banal na kasulatan. Kapatid, may kinalaman po ito sa ating pagangat at pag-unlad. Ano sabi ni Santiago? James 4 verse 6, God opposes the proud, but giveth grace unto the humble. Amen? God opposes the proud. Kalaban ng Diyos ang mga palalo, ang mapagmataas. Kapag nagmataas ka, hindi na demonyo ang kalaban mo. Diyos na ang maging kalaban mo. Kaya kung naunawaan lang ito ng maraming mga tao, hindi sila magtatangkang magmataas. Kasi nakakatakot kapag Diyos na naging kalaban natin. Tingnan yung nangyayari ngayon sa ating henerasyon, sa ating panahon. Bakit biglang nahinto ang lahat ng industriya, komersyo, hanapbuhay, trabaho? Gustong kunin ng Diyos yung ating attention. Marami na kasing tao ang nakalimot sa Kanya. Maraming mga tao ang napakataas ng lipad. Maraming mga tao hindi na kinikilala ang kalang manlilikha. Kaya dito niyayanig ng Diyos ang daigdig. Para ibalik tayo sa orihinal na pagkalikha sa atin. Kilalanin siya bilang ating manlilikha at Diyos na buhay. Hallelujah. Gusto ba natin ng pagpapala? Gusto ba natin ng promotions? Ng mga pabor mula sa Diyos? Then huwag tayong magmataas. Huwag tayong magmalaki. Amen? Patuloy tayong magpakababa. Hindi naman yung mukhang kawawa. Ibig ko sabihin, yung bang katangian ng ating Panginoong Jesucristo, ibihis natin sa ating mga puso. So, paano po tayo magiging mapagkumbaba? Hindi ko sinabing mababa. Mahirap naman yun. Iba yung mababa sa mapagkumbaba. Amen? How can we become humble? Meron po tinuturo ang Biblia. Sasabihin ko sa iyo yung tatlong mahalagang hakbang. 3 important steps to humility. First, humility begins with self-awareness. Baka nais mong magkaroon ng kababaan ng loob. Mangyayari yan kapag sinimulan nating kilalanin yung ating tunay na sarili. Self-awareness. This is the understanding of who we really are, the way God sees us. Yan pong ibig sabihin ng self-awareness. Amen? Yung pangunawa, amen, kung paano natin kilalanin yung ating sarili, kung paano tayo tinitignan ng Diyos. We need to look ourselves honestly, as the Word of God says. Alam niyo, pwede nating dayain at kumbinsin ang ating sarili na tayo magaling, matalino, sa meron, at hindi nagkukulang. We can mask who we really are and convince ourselves that we are something wonderful. But the truth is, we are all sinners. Tandaan niyo yan. Kahit gaano ba kagaling, karaming talento, amen, karaming naabot, isa lang ang tingin sa atin sa langit. Lahat tayo kinahabagan lang ng Diyos. Amen? Lahat tayo pinatawad lang ng Diyos. We are all sinners in the eyes of God. Hallelujah. Kung nais mong i-practice ang humility sa iyong buhay, kinakailangan araw-araw, sa iyong paglapit sa Diyos, sa ating panalangin, dapat lagi mong ipinapahayag ang iyong pagkukulang, pagkakasala sa Diyos. Dahil araw-araw, sabihin ko sa inyo,
may pumapasok na kasamaan sa ating isip. Kung hindi po tayo maingat, baka mahulog tayo sa bitag ng kaaway. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos. Dapat lagi tayong nakikipagniig sa Panginoon, humingi ng lakas, patnubay at gabay ng Kanyang Santong Espiritu. Hallelujah! Ulitin ko, lahat po tayo ay makasalanan. Yan po ang sabi ng Biblia, Romans 3 verse 23. All have sinned and all fall short of the glory of God. Maging sa Apostol Pablo, ang tawag niya sa kanyang sarili ay makasalanan. Hindi lang basta makasalanan, kundi pinuno ng mga makasalanan. Yan pala si San Pablo, no? Yung pinupunas-punasan ng karo, no? Pag may prosesyon pagmahal na araw. Makasalanan pala ito, hindi lang ito basta makasalanan. Sabi ng Biblia sa 1 Timothy 1 verse 15, isang mismong nagsabi. Sabi niya, hindi lang siya basta makasalanan, kundi isang pinuno ng mga makasalanan. Chief among sinners. He even realized he had not yet reached the goal of Christ-likeness. Biro mo ito, apostol na ito. Great apostle. Pinakamagaling sa lahat ng mga apostol. Pero ang sabi niya sa Philippians 3:12-14, hindi pa rin niya naabot ang kanyang gustong abutin kung paano maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi niya? Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paano ako'y inabot din ni Kristo Jesus. Ano pang sabi niya sa verse 13? Hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithin para sa gantimpalan na kinang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So maging siya, aminado siya, tanggap niya sa kanyang sarili, bagamat maraming humahanga sa kanya, tanggap niya, hindi pa niya naabot ang ganap na pagkasakdal. Yung tinatawag nating Christ-likeness. Kung tutusin, maraming pwedeng ipagmalaki ang taong ito. Mataas ang kanyang pinag-aralan. Kilala sa lipunan, may impluwensyang tao. Sabi pa niya, siya ay tinuli sa 8 araw. Nung kasing panahon ng Biblia doon sa Israel, pinagmamalaki nila ito. Kabag ikaw ay tuli. Sabi niya, tinuli ako sa 8 araw. Ano sa kanila yon? Malaking bagay sa kanila yon. Hindi katulad sa atin dito sa Pilipinas. Wala silang pakialam kung sila tuli o hindi. Sabi pa niya, ako isang katutubong Hebreo at masigasig na Pariseo. Pero anong sabi niya sa Pilipos 3:7? Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay nari kong kalugihan. Naku, grabe. Grabing kababaan ng loob ito. Ang sabi niya, ang maaari kong ibilang na pakinabang dahil kay Kristo, sabi niya, because of Jesus Christ, inari ko itong kalugihan. I consider them as dung. Hallelujah. Kaya kapatid, tuwing tayo po'y matuksong magmataas, isipin po natin itong sinabi ng Apostol Pablo. Always remember, all of us haven't arrived yet spiritually. Wala pang nakabot sa atin sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo ay may kulang. Hindi naman kulang-kulang. Lahat tayo ay may sabit. Hindi naman may sapi. Hallelujah. At kung tayo po'y maging tapat sa ating mga sarili, kailangan nating suriin mabuti ang ating mga puso by God's standard.
Humility starts when we see ourselves as unworthy sinners. Yan ang totoong kababaan ng loob. Nagsisimula ito kapag nakikita natin ang sarili na isang makasalanang walang karapatan. Unworthy sinners. Nang ibig sabihin, kailangan aminin natin yung ating mga pagkukulang, yung ating mga pagkakasala at pagkamali. We must recognize our faults and confess our sins daily. Yan po ang humility. Hindi kagaya ng iba, maliwanag pa sa sikat ng araw yung kalang nagawang pagkakamali, pagkakasala, ayaw nilang aminin na sila ay nagkakamali. Maraming taong ganyan. Kaya inulit ko, yung sinabi ko sa inyo kanina, mas madaling magmataas kaysa magpakababa. Amen? So, this is the first step to humility. It is the understanding of our sinfulness and unworthiness. Yung kilalanan natin tayong lahat ay makasalanan, gaano mang kataas ang yung pinag-aralan. Makasalanan pa rin ang tingin ng Diyos sa atin. At patuloy pa rin nagkakasala. Abag na lang ng Diyos kung bakit tayo pinatawad, nilinis, binago, at balang araw dadalhin sa kanyang paraiso. Many consider Paul to be the greatest Christian who ever lived. Pero alam niyo, tingnan niyo kanyang sarili. He viewed himself very differently. Anong sabi niya sa 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 17? Kung meron po kayong Bible dyan, makibukas po kayo sa akin sa 1 Timothy chapter 1. Verse 12 to 17. Pakinggan ninyo yung tingin ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y itinuring niyang tapat, na ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na nung una ako'y isang lapastangan, manguusig at mangalipusta. Tignan mo ito. Tulad natin, kung babalikan natin yung ating buhay sa nakalipas, napakalaking habag ng Diyos ang kanyang pinuhunanan sa atin. Bakit tayo binago? Anong sabi niya? Kahit na noong una ako'y isang lapastangan, blasphemer pala itong si Paul noong una, manguusig, persecutor, at mga alipusta. Gayunmay, sabi niya, kinahabagan ako ng Diyos sapagkat sa kamangmangan na ginawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya. Karamihan ang gumagawa ng kasalanan sa ating panahon ngayon dahil sa kamangmangan yun. Hindi naman nila alam kasi ang salita ng Diyos. Tulad natin noon, pinagmamalaki pa natin yung ating ginagawang kasalanan. Diba? Yan. Mahilig tayo mga abuso ng mga tao. Nung panahon namin, mahilig kami mangorsyonada. Yan, pag may nakita kaming hindi namin nagustuhan, yun, sinasaktan namin. Pinagmamalaki pa namin. Pero masama pala yun. Masama pala yun. Ganito si Pablo noon. Kinahabagan lang siya ng Diyos. Sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya. Ganun tayo noon sa kamangmangan. Kaya natin nagawa yung mga kalabisan noon. At sabi niya, labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita, nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan. Na ako ang pangunahin sa mga ito. Tingnan mo ito. Mas malala pa raw. Mas malala pa pala itong si Pablo sa atin. Siya yung pinakamasahol sa lahat ng makasalanan. Inamin niya eh. Pero kinabagan siya ng Diyos. Hallelujah. This is humility. Humbleness. Ngunit dahil dito, sabi niya, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahan
na pangunahin ay may pahayag ni Hesus Kristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya. Tungo sa buhay na walang hanggan. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalalatian magpakailanman. Amen. Paano tinignan ni Paul ang kanyang sarili? Sa kabila ng kanyang pagiging matalinong tao, may impluwensyang tao, kilala sa lipunan. Amen? Ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang taong makasalanan na kinahabagan lang ng Diyos. A sinner that was only forgiven and shown mercy by God. What was his response to God? Dahil doon, ano ba ang tugon niya sa Panginoon? Nung siya'y kinabagan ng Panginoon. Di ba? Binigyan niyang kalwalatian ng Diyos. He gave him glory, praise, and thanksgiving. Men, kapag ang isang Kristiyano hindi marunong magpasalamat, hindi marunong magpuri, hindi marunong sumamba sa Diyos, hindi pa niya naunawaan ang ibig sabihin ng kababaan ng loob. Ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon, sumasamba, umaawit, nananalangin, nakikinig na kanyang salita, pagpapakita yon ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Na bagamat tayo makasalanan, walang tamang direksyon, walang kapag-apag-asa sa buhay, kinabagan tayo ng Panginoon. Kaya bilang pasasalamat sa Diyos, bilang pagdugon sa kanyang ginawang habag sa atin, andito pa rin tayo. Nagpapatuloy sa ating paglilingkod at pagmiministeryo. Sumasamba, nananalangin. Amen? Nagbabasa ng Biblia. Nagpapatuloy sa karil ng Diyos. Hallelujah! Magganap ka raw ng taong marunong magpuri at magpasalamat. Yan ang mga taong marunong magpakumbaba. Amen? Kapag ang isang tao marunong magpasalamat, marunong tumanaw ng utang na loob, marunong magpuri, marunong tumawag sa Diyos, mapagkumbaba yan. Amen. Kapag ang isang Kristiyano hindi na nagpipray, hindi niya alam kung saan siya pinulot. Baka hindi niya naunawahan kung paano siya hinangon ng Diyos sa kadiliman, sa kahirapan. Amen. Sa karukhaan. Amen. Kasi alam nila kahit gaano man sila pinagpala at itinaas ng Diyos, alam nila kung saan sila nanggaling, nagsimula. Alam nila kung paano sila binago at ibinangon ng Diyos mula sa lusak at putik ng kasalanan. So that is the first step to humility. Self-awareness. Na dati-rati wala tayong tamang direksyon, wala naman tayong kapag-apag-asa. Alam mo ba kung wala kang kaligtasan, kahit gaano ka mang kayaman sa libutang ito, dahil maikli lang ang buhay, pag namatay ka na dito, wala na, tapos na. Tapos ng kaligayahan mo. Pero tayo, bagamat ganito ang ating abang kalagayan dahil kay Kristo, balang araw tatanggapin tayo sa kanyang malwalhating kaharian. Ako, malaking biyaya yan. Hindi natin deserve yun. Yung eternal life, hindi natin deserve yun. Yun lang tayo gamitin ng Diyos sa kanyang kaharian, katulad nito. Sino ba ako para gamitin ng Panginoon? Ako'y dating basagulero. Dating sugarol. Babaero, lahat ng yero. Meron na. Adikero. Pero binago ako ng Diyos. Amen? Kaya pinagpapasalamatan ko ang Panginoon. Kung hindi, baka wasak ang pamilya ko ngayon. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Kapag ginunawa mo kung saan ka nanggaling, kung saan ka pinulot ng Diyos, bago ka naligtas, bago ka na born again, bago ka pinagpala ngayon, amen? Yun ang ibig sabihin ng totoong kababaan ng loob. At diyan na-attract ang Diyos. Amen? Anong sabi niya sa James 4:6? God opposes the proud but giveth grace unto the humble. You want grace from God? You want blessing, undeserved favor?
promotions, then choose to be humble. Huwag mong piliin ang magmataas. Sigurado ibabagsak ka ng Panginoon. Ano pa ang isang hakbang para tayo po'y matutong magpakumbaba? Bukod sa tinatawag na self-awareness. Number 2, itong tinatawag na Christ awareness. Christ awareness. This is the understanding who Christ is and what He has done for us. Ito yung pangunawa kung sino talaga si Kristo at kung ano talaga ang ginawa niya sa atin. Pag naunawaan mo yan kung sino talaga si Kristo, kasi marami mga tao, ang tingin nila kay Kristo yung karpintero doon sa Bethlehem. Ang tingin nila isang hamak na pangkaraniwang tao. Kaya sa inalipusta, inusig ng mga tao nun, hindi siya nakilala. Amen? Kasi ang sabi sa ating text, bagamat siya'y Diyos, nung siya'y nagpunta dito sa lupa, siya'y nagkatawang tao. Hindi alam na maraming tao siya'y nagbalat kayo lamang, pero talagang Diyos siya. Lumalakad dito sa lupa kagaya ng mga taong pangkaraniwan na kumakain ng tulad ng kinakain natin. Kaya hindi siya pinansin ng mga tao. Kung naunawaan lang ng mga tao, sabi nga sa Biblia, ng mga Hudyos, kung nalaman lang nila na si Kristo ang tunay na Mesiyas, sana hindi siya ipinako sa krus. Bakit siya pinako sa krus? Hindi nakilala eh. Kaya pag nakilala mo si Jesus kung sino talaga siya at kung anong ginawa niya sa ating buhay, magkakaroon ka ng kababaan ng loob. Anong sabi sa verse 6? Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Amen? Sa totoo lang, magkapantay ang Diyos. Amen? Yung tinatawag na triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pantay-pantay yan. Pero bagamat sila ay magkapantay, hindi niya pinilit ang kanyang sarili na maging kapantay ng Diyos. Siya nagpakababa. Bakit siya nagpakababa? Dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin, sa ating lahat, maging sa inyong lahat na nakikinig. Kailangan niyang magkatawang tao. Kung manatili siya sa kanyang trono, doon sa langit, sa pinakamataas lahat, kung di siya bababa dito sa lupa, hindi tayo mahahango sa ating mga kasalanan, hindi tayo mababago. At kailanman hindi natin masisilayan ang magandang buhay doon sa langit. Kung naunawaan natin ito, kapatid, matututo kang magpakumbaba. You need to know who Christ is and what He has done for you and for me. Verse 7, sa halip kusa niyang binitawan ang karapatang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Biruin mo yan. Diyos pala ito. Pero nung siya pinanganak, hindi naman siya pinanganak sa magagarang ospital. Doon lang sa sabsaban. Hindi pa pagpapakita ng humility yan. Amen? Nung panahon namin, uso pa yung hilot. Pag sila nagpapaanak. Diba? Ako'y pinanganak ako sa hilot eh. Kaya yung aking birth certificate, di namin malaman kung saan hagilapin. Parang si Pastor Ernie. Ernie Herente yung nilalagay niyang pangalan, si Pastor Ernie Herente. Hinahanap ang birth certificate dahil ini-interview kami sa embassy papuntang Amerika. Nung tinignan ng birth certificate, hindi pala Ernie Herente ang pangalan niya. Ayan. Ang nakalagay lang doon, baby boy. Bakit? Pag gano'n pala, hindi ka pinanganak sa ospital. Hilot lang ang nagpaanak sa iyo, kagaya sa amin. Ang Panginoong Yesus, kahit hilot nga, wala eh. Yan. Ang mga nandun, si Birhen Maria lang. At saka yung stepfather niya, si Jose, at yung mga hayop na kasama nila doon sa sabsaban. Tapos tayo dito, arte-arte. Wala lang ang pera, gusto pa nila doon sa
private hospital. Amen. Pagmamataas yun. So Jesus is our greatest example of humility. He showed His humility by becoming a man and living as a servant. Nung siya'y nagkatawang tao, hindi naman siya katulad ng iba na paista-standby lang dyan. Amen? Nagtrabaho siya. Amen? Siya ay gumawa. Amen? Inalintulad ng kanyang sarili tulad ng isang alipin. Hallelujah! At kung basahin pa natin ang Biblia during His ministry, nung siya'y nagmi-ministeryo niya, sinabi pa niya, wala siyang halos matirhan. Yung lang paghiligan ng kanyang ulo ay walang lugar. Sabi niya, mabuti pa yung mga asong gubat, may, di ba? May lungga, mabuti pa yung mga ibon, may pugat, pero yung anak ng tao, wala mang tirahan. Miro mo na, nagawa ng Panginoon niyo, nang dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, para lamang makasama niya tayo, para lamang marinig natin ang kanyang salita, para tayo maligtas. Tiniis niya lahat yun. Nagpakababa siya, kapatid. Yun ang paraan para siya makarating dito sa lupa. He chose the humble way. Hallelujah. At ang sabi pa ng Biblia, nung siya'y nagmiministeryo, nung kanyang hinuhubog yung mga lagad, siya pa nagputs pa sa kanilang mga paa. Nabasa niyo ba yan? Hinugasan ng mga paa. Nako. Wala pa akong nakitang pastor na naghugas ng paa sa mga lagad. Amen? When He died, He was buried in a borrowed tomb. Amen? Wala siyang life insurance. Bahala na kung mamatay. Di ba? Buti pinahiram lang siya ng libingan. Wala nga siyang kaipon-ipon. Bininta pa siya ni Judas sa halagang 30 pirasong pilak. Yeah. Wala itong St. Peter. Ano pang sabi ng Biblia? Patungkol sa kanya, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, He became poor. Why? So that we might become rich through Him. Siya'y nagpakababa, nagpakadukha, upang sa pamagitan niya tayo'y magsiyaman at pagpalain. The Bible says He's the creator of heaven and earth. That means He created everything. He is also a powerful God. He has the absolute power and authority over disease, demons, death, and the elements of nature. He turned water into wine, calmed the storms, cast out devils, healed countless people, and brought the dead back to life. Makapangyarihan ang ating Panginoong ito. Amen? Hindi lang siya makapangyarihan. Ang sabi pa ng Biblia, siya'y walang bahid kasalanan. He was a perfect man. He was without sin. He is our perfect Savior and Redeemer. And yet, He humbled Himself by becoming a man to save us and serve us. Ang sabi ng Biblia, Mark 10 verse 45, He came to seek and save the lost. He came to take away and forgive our sins. Paano tayo makapagmalaki sa ating Panginoon? Kung siya mismo nagpakababa. How can we be proud if Jesus Christ Himself humbled Himself? Ano ba yung mabubuting bagay nating ginawa na pwede nating ikumpara sa kanyang sakdal na pamumuhay? Hallelujah. When Peter got a glimpse of Jesus' power in Luke chapter 5 verse 1 to 7, nung sila'y nakahuli ng napakaraming mga isda dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus,
How did Peter's sudden awareness of who Christ is affect him? Nung mapag-alaman, mapag-unawa ni Pedro na yung kaharap hindi pangkaraniwang tao dahil hindi siya makapaniwala sa dami ng isda na kalang nahuli. Dapat magkaroon din kang awareness na gano'n. Dati kang walang-wala, bigla kang pinayaman, pinagpala ng Diyos, nagtataka ka, natutulog ka na sa malambot na kama ngayon, naka-aircon ka pa, magandang sasakyan mo, nasa magandang lugar ka. Dati hindi naman ganun ang kalagayan mo. Parang si Pedro. Nang makita ni Pedro ito, sabi sa verse 8, sa Luke chapter 5, verse 8, nang makita yun ni Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Lumayo ka sa akin, Panginoon. Parang nandito siya sa kanyang sarili nung makasama niya ang ating Panginoon ng Diyos, ng kalangitan at ng kalupaan. Yeah? Nung tinimbang niya ang kanyang sarili sa tabi ng Panginoon, siya'y nahiya sa kanyang sarili. Sabi niya, depart from me, for I am a sinful man. Nanliit siya sa kanyang sarili. Nakita niya kanyang sarili tulad ng isang maruming basahan. If you want to become humble, you need to be fully aware who Christ is. Kung nais mong magpakababa, dapat makilala mo kung sino talaga itong si Kristo na ating ipinapangaral. Dapat makilala mo rin kung ano na ang ginawa niya sa iyo. Kapag hindi mo naunawaan niya, mananatili ka doon sa taas. Magiging mataas ang iyong lipad. Hindi mo siya makikilala ng lubusan. Hallelujah. Kailangan maunawaan po natin ito, kapatid. Hallelujah. He became poor so that we might become rich. He saved your soul and healed your broken body. He died for your sins to set you free. Sapat na po ang mga ito na ginawang kabutihan sa atin ng Panginoon para tayo matutong magpakumbaba, sumamba, maglingkod at manatiling tapat sa Kanya. Kaya nakakalungkot maraming mga tao matapos silang baguhin ng Diyos, hanguin sa putik ng Diyos sa karukan, sa kahirapan, nakukuha pa lang magmalaki. Tulad ng maraming mga tao ngayon sa ibang mga bansa, kaya sila niyayanig ng Diyos ngayon. Lumaki ng kanilang ulo, nagkaroon na sila ng hydrocephalus. Ulitin ko, kapatid, ang gamot ng hydrocephalus. Ang tinutukoy ko yung spiritual hydrocephalus. Amen? Pati sa virus na ito, ang katapat lang yan, kababaan ng loob. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people will humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sins, and heal their land. Apa si iba yung salitang heal? May salot kasi, may pestilence, may plague. Para mawala ang salot na ito, gumaling ang lahat ng lupain sa virus na ito, they need to humble themselves before God. Kasi ang mga tao ngayon, masyado ng mataas ang lipad. Kailangan bumalik na sila sa kalang orihinal na kalagayan, kung paano sila dinisenyo ng Diyos. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Another step to humility, dito tayo magtatapos, maliban sa self-awareness, Christ awareness, panghuli, God awareness. Dapat makilala mo talaga kung sino ang Diyos. Kasi marami mga tao, bagamat sila nagsisumi, hindi na talaga kilala ang Diyos. Bakit sila nananatiling palalo kapag mataas? Amen? Dapat makilala mo siya talaga kung sino siya. Because the more we comprehend the greatness of God, the more humble we become. Tingnan natin ang sinabi ni David
patungkol sa kanya sa Psalms 8 verse 1. Anong sabi niya? O Lord, our Lord, how majestic is thy name in all the earth. Who has displayed thy splendor above the heavens? Nakita niya ba? Psalms 8 verse 1. Habang siya nagpapastol ng mga tupa doon sa parang, habang kanyang pinagmamasdan yung kalangitan na punong-puno ng mga hindi mabilang na bituin, dito na pagbulay ni David kung gaano kadakila, kamakapangyarihan ang Diyos na kanyang sinasamba. Kaya nabanggit niya sa kanyang mga labi, O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kalwalatian. Grabe. At habang pinagbubulay niya ang kadakilaan ng Diyos, amen, nabanggit niya sa kanyang puso, sa verse 4, sabi niya, What is man that you are mindful of him? The son of man that you care for him? Ano nga ba ang tao na siya yung alalahanin at ang anak ng tao upang siya yung kalingain? Nakita niya kanyang sarili kumpara sa Diyos. Dapat makita mo rin yun. Kapag hindi mo nakita kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran, matutulad ka lang sa mga pangkaraniwang reliyoso na nagpunta sa mga simbahan, walang tunay na pagbabago. Kasi hindi nila nakikilala ang tunay na Diyos. Kaya patuloy silang nagmamalaki sa kanilang mga sarili. Imbes na ang Diyos ang kalandakilain, itaas, walatin, purihin, ang pinupuri lang kalang sarili. Pero alam mo kapatid, oras na matutunan mo makilala kung sino talaga ang Diyos, kung gaano siya kalaki, kadakila, kamakapangyarihan. Amen? Anong sabi niya kay Abraham? Bilangin mo yung mga bituin kung kaya mong bilangin. Yan ang ibibigay kong lahi sa iyo. In fact, sabi sa Bible, yung mga bituin na yan ay may kanyang-kanyang pangalan. Mayroong nilagay na pangalan ng Diyos sa bawat bituin. Di mabilang na bituin. Ganun kamakapangyarihan ng Diyos. Nung makita ito ni David, kinumpara kanyang sarili. Nagbabantay lang siya ng tupa. Isang hamak na pastor sabi. Sino ba ako na ako'y alalahanin ng Diyos? Naisip mo ba yon? Napagbulay-bulay ba sa sarili? Sino ba ako para ako'y pagpalain ng Diyos? Ba't kaya ako nakarating sa lugar na ito? Bakit kaya ako naging manager? Ba't kaya bigla ako nagkaroon ng magandang bahay, magandang sasakyan, magagandang mga anak, mga professional na mga anak? Ngayon, bakit kaya ako ginagamit ng Diyos? Bakit kaya kami binigyan ng pabor ng Diyos? Ngayon, kapag naunawaan mo yun, kapag yun ay kinilala mo, pasado ka. Pasado ka sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kinalulugdan ng Diyos sa mga taong mapagkumbaba. Who am I, Lord, that you are mindful of me? Sabi ni David. Sino ba tayo? Amen? Maliit lang tayo. Napakalit lang natin kumpara sa laki ng Diyos. Para manawan yung sinasabi ko, sumakay kayo ng aeroplano. Ngayon, pag nakikita-kita tayo, laki natin tingnan, no? Lalong-lalo na yung sa harapan ko, laki ng muscle. Sumakay ka ng aeroplano, pag nandun na kayo sa taas, hindi mo na makikita yung nasa ibaba. Hindi mo na makikita yung mga tao. Pati nga mga building, hindi mo na makikita eh. Eh, paano pa kung pupunta tayo doon sa third heaven? We are so small and unworthy by comparison to God. And it's a great wonder He cares for us all. Di ba kayo namamangha? Kinakalinga pa rin tayo ng Diyos sa kabila ng tayo pagiging maliit.
kumpara sa kanyang kalwalhatian. Psalms 138 verse 6 sa ating pagtatapos, though the Lord is on high or exalted, yet He regards the lowly. Amen. Bagamat siya napakataas, napakamakapangyarihan, inaalala pa rin tayong mabababa. Hallelujah. Nakakalungkot lang. Maraming mga tao ngayon hindi siya binibigyan ng tamang pagpapahalaga. Today, God is not given proper respect. Maraming mga tao ngayon hindi naniniwala sa Diyos. Anong sabi ni Augustine? God has humbled Himself, but man is still proud up to now. Nagpakababa na nga ang Panginoon eh. Pero maraming mga tao ngayon, matataas pa rin ang pride. Kailangan natin ng kababaan ng loob. Ito ang susi sa ating pagulad at pagangat. Ito rin ang susi sa paghilom ng ating mga sugat. Susi sa kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman. Susi para gumaling ang ating lupain. Gayahin natin ang ginawa ng ating Panginoon. Gayahin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kanyang mga nalikha. Amen. Patuloy niya tayong inaalala at kinakalinga. Yuko natin mga ulo habang lumalapit ang ating manunugtog. Patuloy nating pagbulay-bulay ang ating pinag-aralan about the importance of humility. Kailangan magkaroon tayong ganitong katangian tulad ng katangian ni Kristo. Bagamat siya Diyos, siya nagpakababa dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Nais ng Panginoon tularan natin siya. Hallelujah. Hindi ko po alam kung sino sa mga tagapakinig natin ang hindi pa tumanggap kay Kristo. Marahil, narinig mo ko ngayon. Kami po ay mga instrumento lang ng Panginoon. At amin pong binabahagi ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Marahil, hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang yung Panginoon tagapagligtas. Hindi pa siya naghahari sa iyong puso dahil hindi mo pa siya kilala. Pero ngayon pong gabi, naunawaan mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Na bagamat siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay nagpakababa. Amen? Nagkatawang tao. Ibinigay kanyang buhay sa krus. Siya ay nagdusa alang-alang sa iyo para tubusin ang iyong kasalanan. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Nais kanyang maligtas. Nais niyang mapatawad ang iyong kasalanan. Kung ikaw yan, hindi mo pa tinatanggap. Accept Jesus as your personal Lord and Savior of your life. Hindi po mahirap yan. Kung meron kang kababaan ng loob, tatanggapin mo si Jesus. At kapag ginawa mo yun, patatawarin ka ng Diyos. Habang inawit natin ang awiting ito, kung ikaw yan, pikit mo ang iyong mata, tanggapin mo si Jesus. Manalangin ka ng taimtim at tahimik. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Sinusugo ang aking buhay sa iyo. Mula ngayon, ikaw na po maghari sa aking buhay. Patawarin mo ako. As we sing this song, O Lord, your tenderness. O Lord, your tenderness, melting all my bitterness. O Lord, I receive your love. Your loveliness, changing all my unworthiness. Oh Lord, I receive your love. Oh Lord,
receive your love, oh Lord, oh Lord, your tenderness melting all my bitterness, oh Lord, I receive your love, oh Lord, your loveliness changing all my unworthiness, oh Lord, I receive your love. For the last time, oh Lord, your humbleness, oh Lord, your humbleness, trumping all my boastfulness, oh Lord, I receive your love, oh Lord, I receive your love. Let us worship the Lord. Hallelujah. Yes, Father God, we receive your love. We thank you, Lord. We bless your name. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, magpasalamat sa Diyos sa ating tinanggap na biyaya. Father, we thank you for your goodness, for your tenderness, for your loveliness, and your humbleness. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na hindi nagmamahal yung Panginoon. Sa kabila ng aming pagiging makasalanan, sa kabila ng aming pagiging marumi, sa kabila ng aming pagiging mangmang sa iyong kalooban, Panginoon, kami pa rin ay iyong inabot. Pinakitaan ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Salamat po, Ama. Salamat po na iyong pinadala yung bugtong ng anak na si Jesus. Salamat, tinuruan mo kaming makilala siya, makilala ka. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kapatawaran naming kasalanan. Salamat yung sabag at biyaya at itinuro sa amin sa gabing ito. Patawarin mo po kami sa amin pong pagiging palalo, mapagmataas. At sa gabing ito, salamat po, tinuruan mo kaming sumamba sa iyo. Tinuruan mo kaming kilalanin ka kung sino ka talaga. Salamat po. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Salamat, kami yung binago, Panginoon. Salamat sa iyong habag. We give you all the praises, thanksgiving and glory, honor and power. Muli itong aming panalangin, binabalik lang ang kaprensya in Jesus' mighty name. Amen. Talakpakan natin ang Panginoon. Dito po nagtatapos muli ang ating gawain. God bless you po. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Pakishare lamang po ito sa iba upang sila rin po ay mapagpala. Salamat po. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Thank you. Magandang gabi sa bawat isa. Thank you, Jesus.